Ang katahimikan sa loop ngang maluwa na salang ang kanyang tita Bella ay may kakaibang bigat, hindi tulad ng karaniwang katahimikan ng isang bahay na nag-isa ang tao. Si Leo, na nakaupo sa gilid ng mamahaling sofa, ay hindi mapakali. Pinagmamasdan ang bawat sulok ng silid na amoy mamahaling pabango at lumang pera. Tinawa siya nito para sa isang mahalagang bagay at ang bawat segundo ang paghihintay ay tila isang oras. Maya-maya pa lumabas ito mula sa kusina. So ang isang simpleng bestidang yari sa sutla na kulay krema na tila humahalik sa bawat kurba ng kanyang katawan sa bawat pahakbang. Ang buhok nitong itim at alon-alon ay nakalugay lang sa kanyang nga balikat at sa kabilang ang pagiging simple, hindi may kakaila ang alindok ng isang babaeng nasa hustong gulang. Ngumiti ito sa kanya, isang ngiting hindi umabot sa mata. As ang mata nito ay may bakas ng lungkot o marahil, isang bagay na mas malalim pa. Inilapa nito sa masang salamin sa kanyang harapan ang isang itim na kahon na may logo ng mansanas. Para sa iyo, Leo, ang boses nito ay malambing ngunit may diin. Nalaki ang mamata ni Leo na mapatanto kung ano iyon. Ang pinakabagong modelo ng iPhone. Isang bagay na sa panaginip lang niya kayang bilhin. Agad siyang umiling. Hindi ko po matatanggap yan, tita. Masyadong mahal. Nakakahiya po. Ngunit sa halip na sumagot, isang banayat na ngiti lamang ang gumuhit sa mga labi ni Isabela. Inilapit niya ang kanyang sarili at sa pagtangka ni Leo na iatras ang kanyang kamay, hinawakan niya ito. Hindi iyon ang karaniwang hawak ng isang tita. May init, may lambot ang kanyang nga daliri na dahan-dahang pumulupo sa kamay ni Leo, isang haplos na napadala ng kuryente sa kanyang buong katawan. Tinitigan si nito ng diretso sa mga mata, isang titik na tumatagos, ng akit, at tila natatanong. Idinikit niya ang kanyang nga labi malapit sa tainga ng binata. Bumubulong na tila isang lihim na para lamang sa kanilang dalawa at ang hininga nitong mainit ay dumampi sa kanyang balat. Tanggapin mo na, aniya, ang bawat salita ay may dalang pang-akit para mas madali kitang makausap. Lalo na kapag wala ang tito mo. Sa mga huling salitang iyon, naramdaman ni Leo ang patibo ng kanyang puso na tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Kinuha niya ang kahon. Ang bigat niyon ay higit pa sa bigat ng isang telepono. Iyon ay bigat ng isang kasunduan na hindi niya lubos na naintindihan. Bigat ng isang pangakong hindi niya kailanman binitiwan. At ang simula ng isang pagnanasang hindi niya alam kung paano tatanggihan. Ang bagong iPhone ay tila isang hiyas sa palat ni Leo, makinis, malamig, at sa pakiramdam niya mabigat sa kasalanan. Sa loob ng kanyang maliit na inupahang kwarto malapit sa universidad, ang kinta ng telepono ay tila hindi nababagay sa kupas na pintura nga, mga dinding at sa mga nakatambakang libro. Ito ay isang bagay mula sa ibang mundo, ang mundo ngang tita Bella, isang mundong marangya, tahimik at punong nga lihim. Sa unang 2 araw, hindi niya ito halos ginamit. Nandun lang ito sa ibabaw kanyang mesa, isang itim na parihaba na sumasalamin sa kanyang nakalangang mukha. Ngunit sa ikatlong gabi, habang abala siya sa pagrerepaso para sa isang pagsusulit, umilaw ang screen nito sa unang pagkakataon. Isang mensahe mula sa pangalang nakasave bilang Tita Bella. Ang simpleng tunog ng notifikasyon ay nagpatindi ng kanyang balahibo. Dahan-dahan niyang kinuha ang telepono, ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Kumain ka na ba, Leo? Iyon lang ang nakasulat. Isang simpleng tanong, isang pangkaraniwang paaalala mula sa isang kamaanak. Ngunit alam ni Leo, sa kaibuturan ng kanyang pagkatao, na hindi iyon ganun kasimpel. Ang tanong ay may dalang bigat ng haplos ng kamay nito, ng init ng hininga nito, ng pang-akit sa mamata nito. Nagdive siya e niya sagot, "Opo, tita. Katatapos lang po." "Kayo po?" Ang paggamit niya ng po at opo ay isang desperadong pagtatangka na ibalik ang pader ng distansya at paggalang sa pagitan nila. Ngunit ang pader na iyon ay nagsimula ng gumuho. Mabilis ang naging tugon nito, "Hindi pa. Wala akong ganang kumain kapag maisa at dun nagsimula ang lahat." Ang sumunod na araw ay nagkaroon ng bagong ritual. Sa umaga, may mensahe na, "Good morning. Ingat sa pagpasok." Sa tanghali, isang kumusta ang klase mo? At sa gabi, doon unti-unting lumalalim ang kanilang nga usapan. Ang gabi ang nagiging kanlungan ng kanilang nga lihim. Kapag ang buong mundo ay natutulo na, ang 2 screen ngang telepono sa makaibang bahagi ngang siyudad ay nagliliwanag, nagahabingang isang koneksyon na hindi dapat mabuo.
Hindi ako makatulog, mensahe ni Isabela isang hating gabi. Nanuno ako ng isang lumang pelikula tungkol sa isang bawal na paibig. Sinadya man o hindi, ang bawat salita nito ay tila isang patusada, isang paanyaya para kay Leo na pumasok sa kanyang mundo. Ano pong pelikula? Yan, tita. Sagot niya. Sinusubukang panatilihing magaan ang usapan. Hindi na mahalaga, tugon nito. Ang mahalaga ay ang pakiramdam. Ang pakiramdam na may isang taong nakakaintindi sa iyo kahit hindi mo sabihin ang lahat. Naramdaman mo na ba yun, Leo? Napatingin si Leo sa kisame ng kanyang kwarto. Paano niya sasagutin iyon? Ang tanging naisip niya ay ang pag-usap nila sa mga oras na iyon. Siya ba ang taong tinutukoy nito? Sa bawat pag-type niya ngang sagot, isang anino ngang kanyang tito ang dumadaan sa kanyang isipan. Ang kabaitan nito sa kanya, ang tiwala nito, ang bawat mensahe ay isang maliit na pagtataksil. Ngunit kasabay ng pagkakasala ay may isang kakaibang kilig, isang pakiramdam ng pagiging espesyal, isang maganda, matalino, at eleganteng babae ang naglalaan ng kanyang oras at attention sa kanya. Para sa isang binatang tulad niya na simple lang ang buhay, iyon ay isang tukso na mahirap tanggihan. Ang dating simpleng tunog ng notification ay naging musika sa kanyang pandinig, isang tawag na hindi niya kayang balewalain. Nagsimula siyang maabang. Hihintayin niya ang pagdating ng gabi, hindi para sa pahinga, kundi para sa mga mensahe nito. Ang mga tanong nito ay lumalampas na sa karaniwan. Ano ang pinapangarap mo, Leo? Sino ang unang babaeng minahal mo? Masaya ka ba sa buhay mo? Para itong isang manghuhula na dahan-dahang binubuklat ang pahinang ng kanyang kaluluwa. Asiya naman, unti-unti ring nabubukas. Ikinuwento niya ang kanyang pangarap, ang kanyang takot, mga bagay na hindi niya nasasabi kahit sa kanyang kaibigan. Sa harap ng screen sa dilim gabi, sila ay hindi na magtita at pamangkin. Sila ay dalawang kaluluwang nalulungkot na naghahanap ng karamay. Minsan, nagpadala ito ng litrato, isang baso ng alak na hawa ng kanyang kamay. Ang kuko nito ay perpektong nakakulay pula. Sa likuran ay malabong makikita ang malaki niyang kama. Cheers to another lonely night, sabi sa caption. Tinitigan ni Leo ang litrato. Inilalarawan niya sa kanyang isipan si Isabela marahil ay nakasuot ng bestinang sutla na tulad noong una silang nakita. Nakahiga sa kama, balot ng kumot. Ang liwanag lamang mula sa screen ng telepono ang nagbibigay ilaw sa kanyang mukha. At sa imahinasyong iyon, isang apoy ang nagsimulang makalap sa kanyang dibdib, isang init na hindi pamilya, isang pagnanasang nakakatakot ngunit hindi niya magawang patayin. Ang iPhone sa kanyang kamay ay hindi na lang isang regalo. Ito na ang kanilang tulay. Ito ang kanilang lihim na mundo. Sa bawat pag-vibrate nito sa kanyang bulsa sa gitnang lasa, sa bawat pag-ilaw nito sa gitnang gabi, ipinapaalala nito sa kanya ang kanilang kakaibang ugnayan. Ang pagkakasala ay nandun pa rin. Ngunit unti-unti na itong natatabunan ngang pananabik. Ang maunang mensahe na nagsimula bilang simpleng pangangamusta ay naging isang adiksyon na hindi niya kayang itigil. Hindi niya namamalayan, nahuhulog na siya sa isang bita na matagal ang inilata para sa kanya, isang bita na kasing kinis at kasing tukso ng teleponong hawa niya sa kanyang mga kamay. 2 linggo nang nasa ibang bansa ang kanyang tito nang matanggap ni Leo ang tawag. Ang boses ni Tita Bella sa kabilang linya ay malumanay, ngunit may halong paalala na tila isinadya para lamang sa kanyang pandinig. Leo, pasensya na sa abala. Baka pwede mo naman akong tulungan dito sa bahay? Nagloloko kasi itong laptop ko. Ayaw mag-start. Kailangan ko pa naman para sa isang online meeting. At alam mo na, wala ang tito mo para tumingin. Ang pagbanggit sa kanyang tito ay tila isang maliit na krayong na tumusok sa konsensya ni Leo, isang paalala sa kanilang sitwasyon. Ngunit ang alok, ang paanyaya na makapunta sa bahay na makasama itong mag-isa ay isang tukso na mas malakas kaysa sa kanyang paailangan. Sige po, tita. Papunta na po ako pagkatapos ng huli kong klase. Ang salitang iyon ay lumabas sa kanyang bibig bago pa man niya ito mapigilan. Ang paglalakbay patungo sa bahay nga ito ay puno ng kaba at pananabik. Ang bawat metro na inilalapit ng sinasakyan niyang jeep ay napapabilis sa tibok ng kanyang puso. Ano ang dapat niyang asahan?
Isa lamang bang simpleng pagtulong sa computer o may iba pa itong kahulugan? Pagdating niya sa malaking tarangkahan, bahagya itong nakaawang, tila nag-anyaya. Pumasok siya at ang katahimikan ng mansion ay sumalubong sa kanya. Walang ingay ng makatulong, walang tunog ng telebisyon. Tanging ang marahang ugong ng aircon at ang sarili niyang kinakabahang pahinga. Lumabas si Isabela mula sa pasilyo at sa sandaling iyon, tila huminto ang pag-inok ng mundo para kay Leo. Hindi ito nakabihis na tila may inaasahang bisita. Suot nito ang isang robo na yari sa satin, kulay krema at may palamuting itim na puntas sa maylig at sa dulo ng manggas. Ang robo ay nakatali ng maluwa sa baywang, sapat lamang para takpan ang katawan nito, ngunit sa bawat galaw ay tila nakbabanta itong bumukas. Ang tela ay kumikinang sa ilalim ngang ilaw sa sala, at bumabakat dito ang hubo ngang kanyang dibdib at balakang. Ang buhok nito ay bahagyang magulo na parabang kagigising lang mula sa isang mahimbing na pakakatulo na lalo lamang nakadakdak sa kanyang sensual na isura. Mabuti nakarating ka, sabi nito. Ang boses ay mas malambing at mas mababa kaysa sa telepono. Pasensya na sa isura ko, hindi na ako nakapakbihis. Ngumiti ito at alam ni Leo na ang bawat kilos at salita nito ay kalkulado. Iginya siya nito papasok sa isang maliit na study room kung saan nakapatong sa mesa ang laptop. Umupo si Leo sa silyang naroon at binuksan ang computer. Sa halip na umupo sa kabilang silya o manatili sa kanyang likuran, kumuha si Isabela ng isang maliit na upuan at itinabi iyon sa kanya. Umupo siya ron, mas malapit kaysa sa inaasahan ni Leo, sapat na para maamoy niya ang banayat na halimuyak na kumakapit sa balat nito. Hindi iyon ang amoy ngang pabangong ginagamit nito kapag umaalis, kundi isang mas personal, mas intimong amoy, parang pinagalong mamahaling sabon, losyon, at ang natural na bangongang balat ng isang babay. Sinubukan ni Leo na ituon ang kanyang pansin sa screen. Ang problema ay simple lang pala, isang update na hindi natapos. Habang hinihintay niyang mag-restart ang sistema, ang presensya ng kanyang tita Bella sa tabi niya ay tila isang apoy na unti-unting sinusunog ang kanyang nga ugat. Ipinatong nito ang siko sa mesa at ipinangalumbaba. Ang mukha ay nakaharap sa kanya, pinagmamasdan ang bawat kilos niya. Nakikita niya sa kanyang peripheral vision ang paktaas at pakbabangang dibdib nito sa bawat paghinga, ang kinis ng balat sa mayli nito. Sa isang pagkakataon, habang napapanggap na sumisilip sa screen, bahagyang idinikit ni Isabela ang kanyang balikat sa braso ni Leo. Ang init ng katawan nito na tumago sa manipis na tela ng robo ay nagpadala ng pangingini sa buong katawan ng binata. Malapit na ba? Tanong nito. Ang hininga ay mainit at dumadampi sa kanyang pisngi. Napalunok si Leo. Opo, tita. Nag-update lang po. Nanginginig ang kanyang nga kamay habang ginagalaw niya ang mouse. Pakiramdam niya ay para siyang isang mananakaw na nahuli sa akto, ngunit ang ninanakaw niya ay masandaling hindi dapat para sa kanya. Habang abala siya, inayos ni Isabela ang kanyang pagkakaupo. Sa hindi sinasadyang pakilos, ang pagkakatali ng robo nito ay bahagyang lumuwang. Hindi ito bumukas ng tuluyan, ngunit sapat na para masilip ni Leo ang kurbo ng itaas na bahagi ng dibdib nito, ang makinis na balat na tila gatas, at ang anino sa pagitan niyon. Mabilis niyang iniwas ang kanyang tingin. Ang muka ay namumula, ngunit ang imahang iyon ay nakatata na sa kanyang isipan. Ang kanyang lalamunan ay biglang natuyo. Si Isabela, na tila walang kamalay-malay sa nangyari, ay nanatiling nakatingin sa kanya, may isang munting ngiti sa kanyang malabi. Alam nito kung ano ang epekto niya kay Leo. Bawat kilos, bawat sulyap ay isang paksubok, isang dahan-dahang paktulak sa mahangganan. Matapos ang ilang minuto na tila isang kawalang hanggan, natapos din ang paayos sa laptop. Ayan tita, ayos na po, sabi ni Leo, ang boses ay bahagyang paos. Tumayo siya agad, nais nang makalayo sa mapanganib na kalapitan nilang dalawa. Ngunit tumayo rin si Isabela at hinarangan ang kanyang daan. Salamat Leo, hindi ko alam ang gagawin ko kung wala ka. Hinawakan nito ang kanyang braso. Ang nga daliri ay marahan, ngunit ang haplos ay may pag-angkin. Huwa ka munang umalis, magmerienda ka muna, ipahanda kita ng juice. Bago pa man makatanggi si Leo, naglakat na ito palabas ng kwarto. Ang pakindayo ngang kanyang balakang sa ilalim ngang makinis na tela ngang roba ay isang imahang hindi na mabubura sa isipan ni Leo. Habang nag-isa sa study room, napasandal siya sa pader at napapikit. Ang amoy ni Isabela ay naiwan sa hangin.
Ang init ng kanyang balikat ay nananatili sa kanyang braso. Ang larawan ng balat nitong nasilayan niya ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Ang pagbisitang iyon, sa dahilan ng isang sira-sirang laptop, ay nabukas ng isang bagong pinto. Ang mensahe sa gabi ay nabigay daan sa isang pisikal na tensyon na mas matindi at mas mapanganib. Alam ni Leo na sa bawat papunta niya sa bahay na iyon, sa bawat patulong niya sa kanyang Tita Bella, ay isang hakbang palapit sa isang kasalanan na pareho nilang inaasam. Ang pagbisita sa bahay ni Tita Bella ay nag-iwan ng isang markang hindi na mabubura sa isipan ni Leo. Ang dating digital na pang-akit ay nakaroon ng pisika na anyo, isang alaala ng amoy, ng init at ng kurba sa ilalim ng satin. Ang sumunod na linggo ay lumipas na puno nga mensahe sa gabi. Bawat isa ay mas mapanggahas, mas puno pagnanasa. Ngunit ang tunay na pagsubok ay dumating sa anyo ang isang paanyaya. Ang ng 10 kaarawan ang kanyang lola. Isang malaking patitipon ng buwang ang kanagaganapin sa malawak na hardin ng bahay ni Tita Bella at ng kanyang tito na kararating lang mula sa kanyang biyahe. Ang ideya na makita silang dalawa na magkasama, na makita si Isabela bilang ang matapat na asawa sa tabi nga kanyang mabait na tiyuhin, ay nakdulot ng matinding pagkakasala sa dibdib ni Leo. Ngunit kasabay niyon ay isang kaba na may halong pananabi. Ito ang kanilang unang pakikita sa harap ngang maraming tao matapos ang nangyari sa study room. Pagdating ni Leo kasama ang kanyang magulang, ang hadin ay puno ng tawanan, kuwentuhan at tunog ng masayang musika. Nakita niya agad si Tita Bella. Suot nito ang isang pulang bestida na yakap sa kanyang katawan. Ang buhok ay nakaayos sa isang eleganteng paraan. Siya ang perpektong larawan ng isang mapakmahal na may bahay. Inaasikaso ang nga bisita, ngumingiti at nakikipag-usap sa tabi ng kanyang asawa. Ngunit nang matama ang kanilang mga mata mula sa kabilang dulo ng hadin, isang halos hindi mapansing ngiti ang sumilay sa labi ni Isabela, isang ngiting para lamang kay Leo. Isang lihim na pakbati na napatigil sa kanyang pahinga. Sinubukan ni Leo na iwasan ito. Nakipagkwentuhan siya sa kanyang nga pinsan, tumulong sa pag-asikaso ng ihawan. Ginawa ang lahat para manatiling abala. Ngunit tila may isang hindi nakikitang lubid na humihila sa kanila palapit sa isa-isa. Sa oras ng hapunan, sadyang inayos ang maupuan. Sinubukan ni Leo na umupo sa dulo, kasama ngang mas bata niyang pinsan, ngunit ang kanyang Tita Bella, sa isang tila natural na paraan, ay naksalita, "Leo, iho, halika dito sa tabi ko. May ikuwento ako tungkol sa kalokohan ng tito mo noong binata pa siya." Walang naginala. Para sa lahat, iyon ay isang normal na paglalambing ng isang tiya sa kanyang paboritong pamangkin. Walang nagawa si Leo kundi sumunod. Umupo siya sa tabi nito. Sa kabilang panig ay ang kanyang tito na masayang nakikipausap sa kapatid nito. Ang mesa ay masikip, puno ang pakain at naktatawa ng nga kamaana. Sa ilalim ng mesa, sa dilim at sikreto, nasimula ang isang mapanganib na laro. Naramdaman ni Leo ang isang marahang pakdampi sa kanyang binti. Binaliwalan niya ito sa una. Iniisip na iyon ay aksidente lamang dahil sa sikip ng lugar. Ngunit pakaraan ng ilang segundo, naramdaman niya itong muli. Mas may diin sa pagkakataong ito. Ang gilid ng tuhod ni Isabela ay nakadikit na ngayon sa kanyang hita, napapadala ng init na tumatagos sa tela ng kanyang pantalon, napatingin siya dito. Si Isabela ay abala sa pakikipag-usap sa kanyang katabi, tumatawa sa isang biro, tila walang kamalay-malay sa nangyayari sa ilalim ng mesa. Ngunit bago ito lumingon pabalik sa kausap, sumulyap ito sa kanya, isang mabilis ngunit malakit na sulyap, kasabay ng bahagyang pakdiin pengentuhod nito sa kanyang hita. Naniga si Leo sa kanyang kinaupuan. Hindi siya gumalaw. Hindi niya inalis ang kanyang binti. Sa kanyang pananahimik, nagbigay siya ng pahintulot. Ang pagkain sa kanyang plato ay tila nawala ng lasa. Ang ingay sa kanyang paligid ay tila humina. Ang tanging nararamdaman niya ay ang init sa kanyang hita, ang tibok ng kanyang puso sa kanyang lalamunan, at ang bigat ng tingin ng kanyang tito na paminsan-minsan ay napapatingin sa kanilang direksyon ng may ngiti. Matapos ang hapunan, habang ang mga matatanda ay nagakapa at ang mga bata ay nagahabulan, lumapit si Isabela sa kanya. "Leo, baka pwede mo akong tulungan saglit?" Sabi nito sa isang normal na boses para marinig ng lahat.
Hindi ko kasi maabot yung lumang photo album sa pinakamataas na estante sa sala. Gusto sanang makitang lola mo. Muli, isang perpektong dahilan. Walang sinumang tumutol. Sumunod si Leo sa sala. Ang ilaw dun ay mas madilim kumpara sa hardin. Itinuro nito ang isang makapal na album na nakapatong sa pinakatuktok ng isang antigong aparador. Kaya mo ba? Tanong nito. Tumango lang si Leo. Hindi niya kailangan ng upuan, ngunit kinailangan niyang iunat ng husto ang kanyang katawan. Habang ang kanyang braso ay nakaunat pa'y taas, naramdaman niya ang paglapit ni Isabela sa kanyang likuran. Mag-ingat ka, baka madulas ka, bulong nito, ang boses ay halos hindi marinig. At pagkatapos, naramdaman niya iyon. Ang dalawang kamay nito ay marahang dumapo sa kanyang baywang na parabang inaalalayan siya. Ngunit ang pagkakalagay nga magkamay nito ay mas mababa, halos sa may gilid ng ang kanyang balakang, at pagkatapos ay idiniin nito ang sarili sa kanyang likod. Malinaw na naramdaman ni Leo ang lambot at kabuuan ng mga dibdib nito na pumipisil sa kanyang likuran. Ang hininga nito na amoy ala at kape ay tumatama sa kanyang bato, ang buong katawan niya ay nanigas. Ang dugo ay umakyat lahat sa kanyang ulo. Ang paa niya nasa etako ay nagalo, lumilihang isang mapanganib na kuryente sa pagitan nila. Ang sandaling iyon ay marahil tumagal lamang ng 5 o 6 na segundo, ngunit para kay Leo, iyon ay isang walang hanggang pagsubok. Nagmamadali niyang kinuha ang album at bumaba. Ang puso niya ay kumakarera. Paharap niya, ang mukha nila ay ilang pulgada na lang ang pagitan. Nakita niya ang paalap sa mata ni Isabela, isang haya na imbitasyon. Kinuha nito ang album, ang nga daliri nito ay sadyang hinahaplos ang kanyang nga daliri. Salamat, sabi nito. May ngiti sa galabi, bago tumalikod at bumalik sa hardin na parabang walang anumang nangyari. Kinailangan ni Leo na magtago sa banyo ng ilang minuto. Tumingin siya sa salamin at nakita ang isang binatang namumula ang mukha, ang nga mata ay nalalaki sa takot at pakalito. Hinilamusan niya ang kanyang mukha ng malamig na tubig, ngunit hindi nito kayang pawiin ang init na iniwan ng katawan ni Isabela sa kanyang likuran. Ang pagtitipon ay napatuloy, ngunit para kay Leo, tapos na ito. Ang bawat ngiti at tawa ay tila isang pangungutya. Ang buong paligid ay naging isang entablado, at siya at ang kanyang tita Bella ang pangunahing aktor sa isang bawal, na dula na sila lang ang nakakaalam sa kanilang pauwi. Habang napapaalam ang lahat, dumaan si Leo sa harap ni Isabela. Sa gitna ngang yakapan at pegbeso ngang kamaan na, sa isang saglit na walang sinumang nakatingin, hinawakan nito ang kanyang kamay at pinisil ito ng mariin. Isang huling mensahe, isang huling selyo sa kanilang kasunduan. Habang nasa biyahe pauwi, nakatingin lang si Leo sa labas ng bintana, ngunit ang tanging nakikita niya ay ang ngaalaala ng gabi, isang sulyap, isang haplos ng tuhod, at ang init ng isang katawan sa kanyang likuran. Ang nga hindi sinasadyang pakilos ay naging mas matapang. Ang nga pader na sinusubukan niyang itayo ay tuluyan ng gumuho. At sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang hindi na niya gustong itayo ang maiyon muli. Ang maaraw pagkatapos ng pagtitipon ng pamilya ay naging isang larungang puso at daga. Ang mensahe ni Tita Bella ay naging mas mapangahas, puno nga alaala ng kanilang nga hindi sinasadyang paglalapit. Si Leo naman ay lumalangoy sa isang dagat ng makasalungat na emosyon, ang nag-alap na pagnanasa sa tuwing maalala ang kanyang nga haplos at ang rumaragasang alon ng pagkakasala sa tuwing makikita niya ang litrato ng kanyang tito sa social media. Ang kanilang ugnayan ay nanatili sa digital na mundo, isang lihim na kumikislap lamang sa kanilang nga screen sa dilim ng gabi. Ngunit isang gabi ng bayernes na bago ang lahat. Magahating gabi na at katatapos lang ni Leo na gawin ang kanyang magatakdang aralin nang biglang megring ang kanyang telepono. Hindi ito text, isang tawag. At ang pangalang lumitaw sa screen ay napatigil sa kanyang pahinga. Tita Bella. Naatubili siya ni ilang segundo. Ang patawag ay mas personal, mas delikado. Ngunit sa huli, pinindot niya ang berdeng buton. Hello tita, sabi niya, ang boses ay bahagyang nanginginig. Sa kabilang linya, hindi ang karaniwang masiglang boses ni Isabela ang kanyang narinig. Ang boses nito ay mas mababa, mas malambing, at may bahagyang garalgal na tila epekto ngang alak. Leo, gising ka pa pala. Nakaabala ba ako? Hindi po tita. May problema po ba?
Tanong niya, ang pag-alala ay biglang umusbong sa kanyang dibdib. Narinig niya ang isang marahang pakbuntong hininga, kasunod ang tunog ng yelo na tumatama sa isang baso. Walang problema. O baka ako ang problema, sabi nito. Kasunod ang isang mahinang tawa na walang saya. Nandito ako sa sala, umiinom maisa. Ang tito mo, natutulog na. Maaga pa ang laro niyang golf bukas. May pait sa tono nito. Alam mo, Leo, minsan, nakakabaliw ang katahimikan dito sa bahay. Ang laki-laki, pero parang walang tao. Nandito nga siya sa isang bubong, pero parang ang layo-layo niya. Hindi alam ni Leo kung ano ang sasabihin. Nakikini lang siya, hawa ng mahigpit ang telepono na parabang ang bawat salita nito ay isang hiyas na kailangan niyang ingatan. Mabait ang tito mo. Pagpapatuloy nito, ang boses ay tila naglalakbay sa malayo. Mabuti siyang tao, responsableng asawa. Ibinibigay niya sa akin ang lahat. Itong bahay, ang gaalahas, ang gabiyahe, lahat maliban sa isang bagay. Tumigil ito. Ang katahimikan sa kabilang linya ay mas mabigat pa kaysa sa masalitang binitiwan nito. Ano po yun, tita? Mahinang tanong ni Leo. Narinig niyang humigop ito mula sa baso. Ang makita ako, bulong nito. Ang makita ako hindi bilang asawa niya, hindi bilang inangam ga anak namin na nasa malayo, hindi bilang tagapamahalang bahay na ito. Ang makita ako bilang si Isabela, ang babaeng pinakasalan niya. Ang bawa salita ay tila isang pata nga lason na dahan-dahang pumapata sa puso ni Leo. Nakaramdam siya nga awa, isang matinding awa para sa babaeng ito na sa paningin ng lahat ay may perpektong buhay. Bigla, ang kanyang pagnanasa ay nakaroon ng bagong kulay. Hindi na lang ito purong pisikal na atraksyon. Nahaluan na ito ngang simpat niya ng isang pagnanais na punan ang pakukulang na nararamdaman nito. Sa loob ng maraming taon, sabi pa nito, pakiramdam ko ay isa na lang akong mamahaling gamit sa bahay na ito. Maganda, inaalagaan, pero hindi na talaga pinapansin. Hanggang sa muli itong tumigil. Hanggang sa ano po? Hanggang sa ikaw, sabi nito. At ang direktang paamin na iyon ay tila isang kitlat na tumama kay Leo nitong mga nakaraang buwan. Simula nong ibinigay ko sa iyo ang telepono, may nakbago. Sa tuwing nagte-text tayo, sa tuwing nakikita tayo, kahit saglit lang, may kakaiba akong nararamdaman. Ang boses nito ay naging isang bulong, puno ng emosyon. Kapag tinitingnan mo ako, Leo, nararamdaman ko, nakikita mo ako. Hindi mo ako tinitingnan bilang, tita mo lang. Nakikita mo ang babae sa likod ng pangalang iyon. At dahil doon, dahil sa iyo, narinig niya ang isang paksinghot. Umiyak ba ito? Pakiramdam ko, nabubuhay ako ulit. Ang pag-amin na iyon ang tuluyang nagwasak sa anumang natitirang depensa ni Leo. Ang babaeng nasa isipan niya ay hindi na ang mapangakit at kumpiyansang si Isabela. Ang naririnig niya ngayon ay isang babaeng marupo, nalulungkot at uhaw sa patingin. At siya, si Leo, isang ordinaryong estudyante, ang siyang nagbibigay sa kanya ngang bagay na hindi may bigay nga kanyang mayamang asawa. Isang pakiramdam ng kapangyarihan, ng pagiging importante ang biglang bumalot sa kanya. Huwag po kayong magsalita ganyan. Tita, sabi niya, ang boses ay puno ng sinseridad. Espesyal po kayo. Sa iyo lang, mabilis na sagot nito. Sa iyo lang ako nagiging espesyal. Binubuhay mo ako, Leo, sa paraang hindi mo kailanman may intindihan. Nagpatuloy pa ang kanilang pag-usap. Nakwento ito tungkol sa kanyang mapangarap bago ito ikasal, mabagay na isinantabi nito para sa kanyang pamilya. Si Leo naman ay nakinig lang, paminsan-minsan ay nagsasalita para magbigay ng panatagan. Sa gabing iyon, sa pamamagitan ng isang tawag sa telepono, ang kanilang relasyon ay lumalim at nagbago. Si Leo ay hindi na lamang isang pamangkin o isang batang tinutukso. Siya na ngayon ang kanyang kakampi, ang kanyang tagapakinig, ang tanging taong nakakaalam sa mga bita sa perpektong imaheng kanyang buhay. Nang matapos ang tawa, mahigit 1 oras din ang lumipas. Salamat sa pakikinig, Leo. Matutulo na ako. Mas gumaan ang pakiramdam ko. Sabi nito, ang boses ay pagod na ngunit may bagong sigla. Good night, tita. Good night, Leo. Pagkababa ang telepono, naiwan si Leo sa katahimikan kanyang kwarto.
Ang boses ni Isabela na may halong alak at kalungkutan ay umalingaw pa rin sa kanyang isipan. Ang pagkakasala ay nandun pa rin, ngunit ngayon ay may kasama na itong isang bagong emosyon, isang pakiramdam ng responsibilidad. Pakiramdam niya ay kailangan niya itong protektahan. Kailangan niyang alagaan ang kaluluwa nitong nasasaktan. Hindi na ito isang laro. Hindi na ito simpleng pagnanasa. Ito ay naging isang emosyonal na pagkakabuhol na mas mahirap kalagan kaysa sa anumang pisikal na ugnayan. At sa gabing iyon, alam ni Leo na tuluyan na siyang binihak, hindi lang ng alindok ng kanyang Tita Bella, kundi ng mismong kalungkutan nito. Ang tawa sa teleponong iyon ay naiwan ng malalim na bakas sa kanilang dalawa. Ang ugnayan nila ay lumampas na sa simpleng pisikal na atraksyon, ito'y naging isang emosyonal na sandalan. Si Leo, sa kanyang isipan, ay hindi na lamang isang pamangkin na nahuhumaling, kundi isang tagapagligtas, isang kabalyerong nagbibigay aliw sa isang reynang nalulumbay sa kanyang ginintuang hawla. Naging mas malalim ang kanilang mapausap, puno ng pangarap, panghihinayang, at mga pangakong binubulong lamang sa dilim. Pakiramdam ni Leo ay siya na ang sentro ng mundo ni Isabela. At ang pakiramdam na iyon ay isang ala na mas matapang at mas nakalalasing kaysa sa anumang inumin. Isang hapon, habang nag-aral si Leo sa kanyang kwarto, isang notifikasyon ang muling bumambala sa kanya. Isang mensahe mula kay Tita Bella. Inaasahan niya ang isang mahabang text na puno emosyon, ngunit ang natanggap niya ay isang larawan, walang salita, larawan lamang. Dahan-dahan niyang binuksan ito, at ang kanyang pahinga ay tila naputo sa kanyang lalamunan. Ang larawan ay sumakop sa buong screen ng kanyang telepono. Ito ay isang mirror selfie ni Isabela, kinunan sa loob ng kanyang malawak na walk-in closet. Ang ilaw ay malambot, nagmumula sa isang eleganteng chandelier sa itaas na nagbibigay din sa bawat anino at kurba. Nakatayo ito ng bahagyang patagilip, isang kamay sa kanyang balakang, ang isa naman ay hawa ang telepono. Ngunit hindi ang puso nito ang napatigil sa mundo ni Leo, kundi ang damit na suot nito. Isang bastidang yari sa purong sutla, kulay ngang mamahaling alak, na tila ibinuho sa kanyang katawan. Ang manipis na strap nito ay bahagi lamang kumakapis sa kanyang mabalikat na napapakitang kinis ng kanyang balat. Ang V-neckline nito ay malalim, hindi malaswa, ngunit sapat na para mag-iwan ng puwang para sa imahinasyon. Nagpapahiwatig ng anino sa pagitan ng kanyang gadibdib. Ang tela ay yumayakap sa kanyang maliit na baywang bago dumaloy pababa na bumabaka sa perpektong kurba ng kanyang balakang at mga hita. Ang sutla ay kumikinang sa bawat tamang ng ilaw na parabang ito ay likido, na parabang ito at ang kanyang balat ay iisa. Ang kanyang mukha sa larawan ay isang obra maestrang pang-akit. Ang kanyang mata ay bahagyang nakapikit at ang kanyang labi ay nakaawang ng bahagya, isang ekspresyon ng tahimik na pagtatanong. Ang telepono ay halos madulas sa nangingini at pinapapawisang kamay ni Leo. Ang katahimikan ng kanyang kwarto ay biglang napuno ng malakas na dagundo ng kanyang puso. Ilang sandali siyang nakatitik lamang, hindi makagalaw. Pagkatapos, tila may sariling isip, ang kanyang hinalaki ay gumalaw at nag-zoom in. Inilapit niya ang imahe sa mukha nito, sa mga matang tila nangungusap sa kanya. Inilapit niya ito sa tela sa may dibdib nito, nakikita ang pino nitong habi. Sinundan ng kanyang mamata ang daloy ng sutla pababa sa kanyang katawan, bawat kurba, bawat linya. Maya-maya pa, isang text message ang sumunod. Leo, ano sa tingin mo? Bagay ba ito para sa anniversary party ang kumpanya ang tito mo sa Sabado? Ang nasalita ay tila sampal na gumising sa kanya. Pesta ang kumpanya ang kanyang tito. Muli, ang masakit na paalala. Hinihingi nito ang kanyang opinyon, ang kanyang paapruba, sa isang damit na isusuot nito para sa isang gabi ng padiriwang para sa kanyang asawa. Ang kabalintunaan ay halos nakakatawa, kung hindi lang ito napakasakit. Gusto niyang isigaw, gusto niyang sabihin kung ano talaga ang nasa isip niya, na ang damit na iyon ay isang kasalanan, na ito ay isang imbitasyon, na sa suot nitong iyon, hindi ito dapat makita ng iba, kundi siya lamang. Ngunit alam niyang hindi niya iyon pwedeng gawin. Naktipa siya, binura naktipa muli. Sa huli, isang simpleng sagot ang kanyang ipinadala. Bagay na bagay po, tita. Para kayong isang reyna. Napakaganda ninyo.
Ang sagot niya ay tapat, ngunit kulang na kulang para ilarawan ang nag-alap na apoy sa kanyang kaluban. Isinara niya ang kanyang nga mata at sumandal sa pader. Ang imahe ni Isabela sa pulang damit ay nakatata sa likod ng kanyang matalukap. Naramdaman niya ang isang pamilyar na init na gumagapang sa kanyang katawan. Sa kanyang isipan, naroon siya sa kwarto kasama nito. Nakikita niya ang kanyang sarili na lumalapit. Nararamdaman niya sa dulo ng kanyang nga daliri ang lamig at kinis ng sula. Iniisip niya ang padaos-dos ng kanyang kamay mula sa balikat nito. Pababa sa likod, nararamdaman ang init ng balat nito sa ilalim ng manipis na tela. Isang mapanganib na pantasya na nag-iwan sa kanya na hingal na hingal. Biglang tumunog muli ang kanyang telepono. Isang mensahe na naman mula rito. Talaga. Salamat, pinagaan mo ang loob ko. Sabi sa text. Ang problema ko lang, hindi ko maabot yung zipper sa likod. Masyadong masikip. Baka pwede mo akong tulungan sa Sabado bago kami umalis ng tito mo. Natigilan si Leo. Ang kanyang pantasya ay biglang nagkaroon ng posibilidad na makatoto. Hindi na ito isang laro ng gasalita at larawan. Ito ay isang konkretong paanyaya. Isang pagsubok. Hinihiling nito na pumunta siya doon. Hinihiling nito na hawakan niya ang damit, ang zipper na mapalapit sa kanyang likuran, sa kanyang balat. Ang hangin sa kanyang kwarto ay tila naubos. Tinitigan niya ang mensahe. Ang salita ay lumalabo sa kanyang paningin. Sa screen, ang larawan ni Isabela sa kanyang pulang damit ay nanatiling nakabukas. Isang makinang na pangako. Isang mapanganib na paanyaya sa isang kasalanan na matagal na niyang pinapangarap. Ang tanong ay hindi na kung gusto niya, kundi kung may lakas siya ng loob na gawin ito. Ang paanyaya ni Tita Bella na tulungan siya sa zipang kanyang damit ay isang linggong bumagaba sa isipan ni Leo. Sa huli, ang takot ay nanay sa pagnanasa. Gumawa siya ang dahilan, isang pagsusulit na hindi niya pwedeng palampasin, isang kasinungalingang kasing nipis ang sutlang damit na pinakmulan ang lahat. Ang sagot ni Isabela sa text ay simple at walang emosyon. Sayang naman, naiintindihan ko. Good luck. Ngunit sa liko na masalitang iyon, naramdaman ni Leo ang isang malamig na pagkadismaya, isang katahimikang mas nakakabingi kaysa sa anumang galit. Akala niya, iyon na ang katapusan. Akala niya, sa kanyang patanggi, ay makakawala na siya. Ngunit nakamali siya. Si Isabela ay isang mangangaso na mas matiyaga at mas tuso. Kung hindi niya kayang paamuin ang kanyang biktima para lumapit, hahanap siya ng ibang paraan para itali ito. Makalipas ang ilang araw, nakita sila sa isang coffee shop malapit sa universidad ni Leo. Ito ay ideya ni Isabela. Isang biglaang pakikita dahil may inaasikaso daw ito sa malapit. Ngunit alam ni Leo na walang aksidente sa kanilang nga pakikita. Dumating ito na suot ang isang simpleng puting blusa at maong, ngunit ang alindok nito ay hindi nababawasan. May dala itong isang malaking paper bag mula sa isang mamahaling department store. May pasalubong sa iyo ang tito mo, sabi nito, kasabay ngang peg-abot ng paper bag. Nakalimutan niyang ibigay noong huling uwi niya. Ang dahilan ay kapani-paniwala, ngunit ang paraan ng pagtitik ni Isabela sa kanya ay nagsasabing iba ang katotohanan. Pagbukas ni Leo, isang polo shirt na may kilalang brand ang laman niyon. Ang tela ay malambot at makinis sa kanyang gadaliri, malayong malayo sa mamumurahing damit na nakasabit sa kanyang aparador. Salamat po, tita, sabi niya, pilit na ngumingiti. Isukat mo, utos nito, hindi isang pakiusap. Gusto kong makita kung tama ang sukat. Nag-atubili si Leo. Dito po. Dito na. Walang masyadong tao. Hinubat ni Leo ang kanyang suot na t-shirt at isinuot ang bago. Tamang-tama ang sukat na parabang isinat dia para sa kanya. Lumapit si Isabela, inaayos ang kwelyo ng damit. Ang kanyang nga daliri ay mainit at marahan habang dumadampi sa kanyang lik at tip-dip. Ayan, bulong nito, ang muha ay napakalapit sa kanya. Sapat para maamoy niya ang matamis nitong hininga. Mas bumagay ka sa akin ngayon. Ang salitang iyon ay tumama kay Leo na parang sampal. Hindi to regalo mula sa kanyang tito. Ito ay mula kay Isabela. At ang layunin nito ay malinaw. Binabago siya nito. Dinadamitan siya ayon sa kanyang kagustuhan. Ginagawa siyang isang larawang babagay sa tabi niya. Ang regalo ay hindi tumigil doon. Sa sumunod na linggo,
Isang pares ng leather na sapatos ang ipinadala nito sa kanyang dormitoryo sa pamamagitan ng isang courier. Walang nakasulat na pangalan ng napadala, ngunit alam na alam niya kung kanino galing. Ang sapatos ay perpektong kasukat ng kanyang paa. Ang pinakamatindi ay ang huling regalo, isang bot ng mamahaling pabango. Muli silang nagkita sa parehong coffee shop. Ang maliit na kahon ay malamig sa kanyang palat. "Buksan mo," sabi nito. Nang buksan niya, ang eleganteng bote ay kumislap. "Ito ang paborito kong amoy para sa isang lalaki," sabi ni Isabela. Bago pa man makagalaw si Leo, kinuha nito ang bote, binuksan, at marahang ispray sa kanyang pulso. Hindi pa ito nasiyahan. Kinuha nito ang kanyang kamay. At sa harap ng ilang tao sa coffee shop na walang kamalay-malay, inilapit nito ang kanyang pulso sa ilong nito at marahang inamoy. Napapikit ito, na parabang ninanamnam ang isang alaala. Perfecto bulong nito. Ang mata ay nakadilat na at nakatitik sa kanya. "Gusto ko, sa tuwing magkikita tayo, ito ang amoy mo. Gusto ko, ito ang amoy na maalala ko sa iyo." Sa masandaling iyon, naramdaman ni Leo na para siyang isang alagang hayop na minamarkahan ng kanyang amo. Ang bawat regalo ay hindi na isang simbolo ng kabutihan, kundi isang kadena na pumupulupot sa kanyang lig. Nagsimulang magbago ang lahat. Kapag pumapasok siya sa klase na suot ang bagong damit at sapatos at naamoy ng kanyang kaibigan ang kanyang pabango, ang tanong ay nagsimulang umulan. "Wow, Leo, big time ka na ah." Saan galing yan? Ang bawat tanong ay isang tusok sa kanyang konsensya. Kailangan niyang magsinungaling. "Regalo ng tita ko galing Amerika. Nanalo ako sa raffle." Ang kasinungalingan ay dumami. At sa bawat pagsisinungaling niya, mas lalo siyang napapalayo sa kanyang kaibigan. Mas lalo siyang naihiwalay sa kanyang sariling mundo. Ang mundo niya ngayon ay umikot na lang sa mga regalo ni Isabela, sa mga mensahe nito, sa mga sikretong pakikita nila. Isang gabi, habang nakatayo sa harap ng salamin sa kanyang kwarto, tinitigan niya ang kanyang refleksyon. Nakita niya ang isang estranghero, isang binatang nakasuot ng damit na hindi niya kayang bilhin, sapatos na hindi niya pinahirapan, at may amoy na pinili ng ibang tao para sa kanya. Ang material na bagay na ito, na dapat sana ay magdulot sa kanya ng saya, ay nagbigay lamang ng isang nakasusuklam na pakiramdam ng pagiging bihag. Ang iPhone sa kanyang mesa, ang damit sa kanyang katawan, ang pabango sa kanyang balat. Ang ito ay hindi na mga regalo. Ang ito ay mga paalala ng kanyang pagkakautang, isang utang na hindi niya alam kung paano babayaran. O marahil alam niya, ngunit natatakot siyang aminin. Naupo siya sa gilid ng kanyang kama, ang ulo ay napasabunot sa kanyang kamay. Siya ay nakakulong sa isang hawlang yari sa luho at pagkakasala. At ang pinakamasakit sa lahat ay ang katotohanang may isang bahagi sa kanya na nagagala sa pagkakakulong na iyon. Ang bawat regalo mula kay Isabela ay isang baras sa kanyang selda, ngunit ito rin ay isang patunay ng atensyon ng pagnyanasa, isang bagay na unti-unti niyang hinahanap-hanap. Ang mga regalo ni Tita Bella ay naging isang konstanting presensya sa buhay ni Leo, mga mamahaling paalalang kanilang bawal na ugnayan. Isinuot niya ang damit, ginamit ang pabango, at sa bawat papuri mula sa mga taong walang kamalay-malay, mas lalo lamang siyang nabaon sa pagkakasala at sa isang kakaibang uri ng kasiyahan. Ang kanilang laro ay nagpatuloy sa mga text at paminsan-minsang pagkikita, ngunit palaging may isang pader ng pag-ingat, isang espasyo na hindi nila magawang tawirin. Isang hapon ng Huwebes, ang pader na iyon ay nasimulang gumuho. Biglang bumuhos ang isang malakas na ulan, isa sa mga walang awang buhos na ulan na kayang mapalumpo sa buong siyudad. Kakatapos lang ng huling klase ni Leo at kasama ng daan-daang estudyante, naipit siya sa loob ng universidad na abang sa pagupang ng unos. Basang-basa na ang laylayan ng kanyang pantalon at ang lamig ay nagsimula ng kumagat sa kanyang buto habang nakatayo siya sa waiting shed. Nakatanaw sa daan na tila naging isang ilog, isang pamilyar na itim na sasakyan ang marahang huminto sa kanyang tapat. Bumaba ang bintana sa passenger side at sa loob, sa gitna ng dilim na dulot ng ulan, ay ang nakangiting mukha ni Tita Bella. "Leo," tawa nito. Ang boses ay sapat lang para marinig niya sa gitna ng lagaslas ng ulan. "Ano pang ginagawa mo diyan? Halika na, sumakay ka na, ihatid na kita."
Ang nga mata nga ibang estudyante sa paligid ay napako sa kanya, puno ngang pagtataka at paganga sa karangyaan ng sasakyan. Naramdaman ni Leo ang paginit ng kanya nga pisngi. Sa isang iglap, siya ang naging sentro ng atensyon. Naatubili siya, ngunit isang malakas na kulo ang tila natula sa kanya, na mamadali siyang tumakbo at pumasok sa loop. Ang paksaro ng pinto ng sasakyan ay tila paksaro ng isang pinto patungo sa ibang mundo. Ang malakas na ingay nga ulan ay biglang humina at naging isang marahang patambol na lamang sa bubong. Ang magulong mundo sa labas ay napalitan ng isang payapa at mainit na espasyo sa loop. Ang amoy ng mamahaling leather at ang personal na pabango ni Isabela ay sumalubong sa kanya. Isang kombinasyong pamilya ngunit sa pagkakataong ito ay mas matindi, mas nakakaakit. Isang malumanay na jazz music ang tumututok mula sa mga speaker. Grabe ang ulan. Ano? Sabi ni Isabela. Sinisimulan ang isang normal na usapan habang maingat na minamaneho ang sasakyan papalayo sa universidad. Mabuti na lang at napadaan ako. May binili lang ako sa malapit na bookstore. Tumango lang si Leo. Ang dila ay tila umurong. Ang kanyang buong sistema ay abala sa proseso ng sitwasyon. Ang kalapitan nila sa loob ng sasakyan ay iba. Walang mesa sa kanilang pagitan. Walang nga taong pwedeng pabalingan ng tingin. Sila lang dalawa sa isang gumagalaw na kwartong gawa sa metal at salamin. Ang nga ilaw ng siyudad ay malabo at kumikinang sa labas ng bintanang punong guhit ng ulan, na parabang sila ay nasa loob ng isang pelikula. Napansin niya ang nga detalye. Ang paraan ng pagkakahawa nito sa manibela gamit ang nga daliring may perpektong pulang kuko. Ang bahagyang pakuno ng nunito kapag may sasalubong na sasakyan. Ang kislap mang kanyang hikaw sa tuwing lilingon ito sa kanya. Ang katahimikan sa pagitan ng kanilang nga saglit na pausap ay puno ng tensyon. Bawat segundo ay tila isang butil ngang buhangin sa isang hourglass. Dahan-dahang bumabaksak, nabibilang pababa patungo sa isang bagay na hindi niya matukoy. Pinaglaruan niya ang kanyang nga daliri sa kanyang kandungan, pinipigilan ang sarili na gumawa ng anumang kilos na maring maging kahinahinala. Sa isang intersection, huminto sila dahil sa pulang ila. Ang ulan ay mas lalo pang lumakas at ang pagtambol nito sa bubong ay tila salip sa mabilis na tibok ng kanyang puso. Lumingon si Isabela sa kanya. Ang mga mata nito ay seryoso sa ilalim ng malambot na ilaw mula sa dashboard. Pagod ka na siguro sa pag-aral, sabi nito. Ang boses ay malambing. Hindi ito isang tanong, kundi isang pahayag. Bago pa man makasagot si Leo, gumalaw ang kamay ni Isabela. Dahan-dahan. Tila ba ito ang pinaka-natural na bagay sa mundo? Inyangat nito ang kanyang kanang kamay mula sa gear shift at marahang ipinatong sa ibabaw ng hita ni Leo. Natigilan ang buong pagkataon ni Leo. Ang mundo ay tila huminto sa pag-inok. Ang tanging gumagalaw ay ang mawiper ng sasakyan at ang dugo na biglang umakyat sa kanyang ulo. Ang kamay nito ay mainit, kahit sa ibabaw kang tela ng kanyang pantalong maong. Ang bigat nito ay marahan, ngunit para kay Leo, ito ay kasing bigat ng isang deklarasyon ng digmaan o ng pag-ibig. Ang bawat daliri nito ay tila isang nagbabagang bakal na naiwan ng marka sa kanyang balat, sa kanyang kaluluwa. Isang pagsabog ang naganap sa loob ng kanyang isipan. Ang isang bahagi ay sumisigaw na alisin niya ang kamay nito na mali ito na ito ay isang kasalanan na hindi na niya may babalik. Ngunit ang mas malakas na bahagi, isang bahaging matagal na niyang itinatago, ay nabunyi. Ito na iyon. Ang pisikal na kumpirmasyon ng lahat ng kanilang sulyap, mga text at mga salitang may dobleng kahulugan, tumingin siya sa kamay nito na nakapatong sa kanyang hita, pagkatapos ay sa mukha nito. Ang mamati ni Isabela ay nakatuon na sa daan sa harapan berde na ang ilaw. Ngunit may isang munting ngiti sa gilid ng kanyang ngalabi, isang ngiting nagsasabing alam nito kung ano ang epekto ng kanyang ginawa. Alam nitong hindi siya papalak. At hindi nga. Hindi inalis ni Leo ang kamay nito. Sa kanyang pananahimik, ibinigay niya ang kanyang sagot. Sa kanyang hindi pa kilos, pumaya siya. Ang kamay ni Isabela ay nanatili ron sa loob ng ilang kanto pa, isang tahimik na paangkin. Ang init nito ay gumapang mula sa kanyang hita, umayak sa kanyang tiyan, at kumalat na parang apoy sa kanyang buong katawan. Walang naksalita, hindi na kailangan. Sa haplos na iyon, lahat ay nasabi na. Nang malapit na sila sa dormitoryo ni Leo, marahan nitong inalis ang kanyang kamay. Ang biglang pagkawalan ng init at bigat ay kasing gulat ng pagdating niyon. "Oh, nandito na tayo," sabi nito,
Ang boses ay kalmado na para bang walang nangyari. Mag-ingat ka sa pagbaba madulas para siyang robot na tumango. Salamat po tita. Ingat din po. Lumabas siya ang sasakyan at tumayo sa ilalim ng bon. Pinanod niya ang paglayo ng itim na sasakyan hanggang sa maging isa na lang itong tuldok sa basang kalsada. Nanatili siyang nakatayo ron, hindi alintan na ang ulan. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa lugar kung saan nakapatong ang kamay nito. Nararamdaman pa rin niya ang init, ang bigat, ang multo ang kanyang haplos. Sa sandaling iyon, alam ni Leo na isang linya ang kanilang tinawid. At sa kanyang hindi pa atras, alam niyang siya mismo ang naktula sa kanilang dalawa para tumawid sa kabilang panig. Ang haplos sa lupngang, sasakyan ay isang apoy na hindi na namatay. Ito'y naging isang sikretong apoy na patuloy na nag-alap sa pagitan nina Leo at Isabela, isang init na nararamdaman nila sa bawat sulyap, sa bawat mensahe. Ang tanong sa isipan ni Leo ay hindi na kung may mangyayari ba, kundi kailan. Ang pag-abang ay isang matamis na pahirap, isang laro ng nerbiyos na nagpapanatili sa kanya sa bingit ng katinuan. Ang pagkakataon ay dumating makalipas ang isang linggo. Muling umalis ang kanyang tito para sa isang business conference sa Cebu, iwan si Isabela na mag-isa sa malaking bahay sa loob ng 3 araw. Sa pagkakataong ito, ang paa niya ay mas direkta, bagaman nakabalot pa rin sa isang manipis na dahilan. Leo, nasira yata ang ilaw sa hardin, sabi sa text ni Isabela. Hindi ko maabot para palitan ang bumbilya. Baka pwede mo akong tulungan bukas ng hapon. Alam na alam ni Leo na mayroon silang hardinero. Alam niyang hindi isang bumbilya ang tunay na dahilan. At alam niyang pupunta siya. Kinabukasan, pagdating ni Leo, ang bahay ay may kakaibang aura. Mas tahimik, mas taimtim. Sinalubong siya ni Isabela sa pinto. Nakasuot ito ngang isang simpleng puting bestida na abot hanggang tuhod. Ngunit ang nipis ngang tela ay nagpapahiwatik ngang gakurba sa ilalim nito. Ang kanyang buhok ay nakalugay at ang kanyang ngiti ay may halong kaba at pananabik. Buti nakarating ka, sabi nito. Ang boses ay isang bulong. Ang pag-ayos na ilaw sa hardin ay natapos sa loob lamang ng 10 minuto. Isang simpleng pagpihit sa bumbilya ang kinailangan. Ngunit ang 10 minutong iyon ay puno ngang masandaling sinadya. Ang padikit ng kanilang nga braso habang inaabot ni Leo ang ilaw. Ang paglalagay ni Isabela ng kanyang kamay sa likod ni Leo para umalalay. Isang haplos na nagtagal ng higit sa kinakailangan. Pagkatapos, inanyayahan siya nito sa loop para sa isang malamig na inumin. Umupo sila sa sala sa parehong sofa kung saan siya unang tumanggap ng regalo. Ngunit ngayon, ang espasyo sa pagitan nila ay mas maliit. Halos wala na. Ang araw ay papalubo na. At ang ginintuang liwanag nito ay pumapasok sa mga bintana, lumilihan ng mahahabang anino. Nagpatugtok si Isabela ang isang malumanay na instrumental na musika. Ang nganota ang piano ay tila pumupuno sa bawat patlang ng katahimikan. Walang masyadong nagsasalita. Nag-usap ang kanilang nga mata. Ang bawat sulyap ay isang pag-amin, isang tanong, isang sagot. Inilapa ni Isabela ang kanyang baso sa mesa. Lumingon ito kay Leo at sa pagkakataong ito, wala nang anumang paalinlangan sa kanyang nga mata, tanging puro pananasa. Salamat ulit Leo, sabi nito, ang boses ay nanginginig ng bahagya. Hindi lang para sa ilaw. Marahan niyang iniangat ang kanyang kamay at hinaplos ang pisngi ni Leo. Ang kanyang nga daliri ay malami mula sa baso, ngunit ang haplos nito ay naiwan ng nababagang marka sa kanyang balad. Hinayaan ni Leo ang sarili na malunod sa sandaling iyon, hindi na siya lumaban. Ito na ang matagal niyang hinihintay. Habang ang daliri nito ay marahang gumuguhit sa kanyang panga, dahan-dahan itong lumapit sa kanya. Ang bango ng kanyang balat at pabango ay bumalot sa kanya. Isang amoy na tuluyan nang nagpaalis sa kanyang katinuan. Bilang tugon, lumapit din siya. Ang mundo sa paligid nila ay naglaho. Wala ng tita, wala ng pamangkin. Tanging isang lalaki at isang babae na matagal nang nauuhaw sa isa't isa. Nakita niya ang kanyang sariling refleksyon sa nanlalaki nitong nga mata. Nakita niya ang bawat detalye ng mga labi nitong bahagyang nakaawang, mamasa-masa at nag-aanyaya. Nararamdaman niya ang init ng hininga nito sa kanyang balat. Ang distansya sa pagitan nila ay isang hibla na lang ng buhok. Ipinikit niya ang kanyang nga mata.
naaabang sa matamis na paksukong. Bri isang. Isang malakas at nakakayani na tuno ang biglang pumunit sa kanilang taimtim na sandali. Ang tuno na lumang telepono, sa ibabaw nga, isang maliit na mesa sa kabilang sulok ng sala. Para silang dalawang magnanakaw na nahuli sa akto. Bigla silang naghiwalay na parabang napaso. Ang mahika ay biglang nawala, pinalitan ng isang malamig at nakakabinging katotohanan. Gulat silang nakatinginan, ang kanilang nga dibdib ay mabilis na tumataas at bumababa. Ang telepono ay patuloy sa pairing, bawat tuno ay tila isang malakas na sampal. Ang telepono utal ni Isabela, ang pisngi ay namumula sa hiya at pagkabigo. Dali-dali siyang tumayo para sagutin iyon, ang kanyang nga kilos ay nakmamadali at wala sa sarili. Narinig ni Leo ang pausap. Ang boses ni Isabela ay pilit na pinapasigla, pilit na ginagawang normal. Hello? Oh, hi Hon? Okay lang ako dito. Wala naman, medyo boring nga eh. Ang bawat salita ay isang patalim na tumatara sa dibdib ni Leo. Ang asawa nito, ang kanyang tito, tumatawa para kamustahin. Ang kabalintunaan ng lahat ay halos magpatawa sa kanya sa gitna ng pait. Habang nakikipausap si Isabela, tumayo si Leo. Pakiramdam niya ay isa siyang maruming sikreto na kailangang itago. Ang ginintuang liwana ng hapon ay tila naging isang mapanghusgang ilaw na napapakita sa kanya kung gaano kadilim ang kasalanang munti na nilang gawin. Nang ibaba ni Isabela ang telepono, hindi na ito bumalik sa sofa. Nanatili itong nakatayo malapit sa bintana, nakatalikod sa kanya. Ang katahimikan ngayon ay hindi na puno ngang pagnanasa, kundi ngang hiya at pagkabigo. Gabi na pala, sabi nito, ang boses ay pilit at walang emosyon. Baka hinahanap ka na sa inyo. Ayon ay isang pagtataboy. Naintindihan ni Leo. Sige po tita, alis na po ako. Naglakad siya patungo sa pinto. Walang lingunan, walang salitaan. Sa may pintuan, bago niya ito buksan, nagsalita siyang muli. Ingat po. Ingat, sagot nito, hindi pa rin humaharap. Lumabas si Leo ngang bahay at huminga ng malalim, ngunit ang hangin ay tila hindi sapan. Ang kanyang nga labi ay nanatiling tuyo, nangungulila sa isang halik na hindi kailanman dumating. Ngunit sa ilalim ngang matinding pakabigo ay may isang bagay na mas malakas, isang katiyakan. Ang paringang telepono ay hindi isang hadlang, ito ay isang pagkaantala lamang. Ang apoy na muntik ng magliyap ay hindi namatay. Sa halip, ito'y mas lalo lamang nag-ipon ng lakas, naghihintay sa tamang pagkakataon upang tupukin ang lahat. Hindi na ito tanong ngang kung, at hindi na rin tanong kailan. Ito ay isang pangako na hindi na mababali. Ang susunod na pagkakataon, walang teleponong makakapigil sa kanila. Ang halik na naudot ay naiwan ng isang pangakong nakabitin sa hangin. Isang pangakong kapwa nila alam na kailangan nilang tuparin. Ang masumunod na araw ay isang pagpapahirap ng pag-abang. Ang text nila ay naging mas maikli ngunit mas mabigat sa kahulugan. Ang bawa kamusta ka ay may nakatagong kailan at ang bawa inisip kita ay may kasamang inaasam kita. Pagkatapos, dumating ang balita. Ang kanyang tito ay kailangang lumipat patungong Singapore para sa isang business deal na tatagaling 2 linggo. 2 linggo, 14 na gabi. Ang pagkakataon ay hindi na kumakato. Sinisipa na nito ang kanilang nga pinto. Sa ikalawang gabi ngang paalis ng kanyang tito, natanggap ni Leo ang mensaheng matagal na niyang hinihintay. Wala na itong paligoy-ligoy. Wala nang dahilan tungkol sa sirang bumbilya o mabigat na halaman. Isang linya lamang. Ngunit naglalaman ito ang lahat. Miss na kita Leo, samahan mo naman ako ngayong gabi. Ang puso ni Leo ay dumagundong na parang tambol sa isang digmaan. Walang takot, walang pag-aalinlangan. Tanging isang mabigat at hindi mapigilang katiyakan. Na-reply, siya ang isang salita. Papunta na ako. Ang biyahe patungo sa bahay nito ay tila isang panaginip. Ang mailaw ngang siyudad ay lumalabo sa kanyang paningin. Ang tanging malinaw sa kanyang isipan ay ang imahe ni Isabela. Pagdating niya, ang tarangkahan ay nakaawang na. Pumasok siya at sa pagtunog ng kanyang maiyaba sa batong daanan, naramdaman niyang tinatawid na niya ang isang hangganan na hindi na niya kailanman mababalikan. Bumukas ang pinto bago pa man siya makakatok at doon nakatayo si Isabela. Ang ilaw sa kanyang likuran ay malabo, namumula sa sala, na lumilihangang isang silweta sa kanyang katawan.
Suot nito ang isang itim na bestidang pantulok na yari sa pinahalong sutla at puntas. Ang tela ay manipis, halos nanganganinag, at bumabakat dito ang bawat kurba ng kanyang perpektong katawan. Ang kanyang buho ay nakalugay at bahagyang basa, na para bang kaliligo lang niya. Ang kanyang mukha ay walang kolorite, na papakita ng isang natural na ganda na mas nakakaakit kaysa sa anumang palamuti. Hinilas siya nito papasok at marahang isinara ang pinto. Ang pekli ng lo ay isang hudyat, sila na lamang dalawa sa buong mundo, walang naksalita. Tinitigan lang nila ang isa-isa, ang hangin sa pagitan nila ay makapal at puno ng kuryente. Ang mabuwan ng maninakaw na suliyap, mabawal na haplos at mapinigilang paknanasa ay namulahat sa sandaling iyon. Si Isabela ang unang gumala. Itinaas niya ang kanyang kamay at muling hinaplos ang pisngi ni Leo tulad ng ginawa niya noon. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na hinayaan ni Leo na matapos ang sandali. Hinawakan niya ang kamay nito, dinala sa kanyang galabi at marahang hinalikan. Pagkatapos ay binitiwan niya ito, hinawakan ang kanyang batok at marahas ngunit may pananabik na inilapat ang kanyang galabi sa galabi nito. Ang halik na matagal nilang inasam. Ito ay hindi malambing. Ito ay gutom, desperado at puno ngang pananabik, isang pagsabok ngang lahat ng kanilang tinatago. Ang ngalabi nila ay marahas na nagtakpo, ang ngadila ay nagsayaw sa isang laban ng pagnanasa. Ang lasa nito ay alak at babae. Ang lasa niya ay kabataan at kasalanan. Ang nga kamay niya ay gumapang sa likod nito, idiniin ang katawan nito sa kanya. Nararamdaman ang lambot ng nga dibdib nito sa kanyang dibdib. Ang makamay naman ni Isabela ay gumapang sa kanyang buho, sa kanyang likod, kinakapa, inaangkin ang bawat pulgada ng kanyang katawan, walang salitang namutawi. Ang kanilang maungol at buntong hininga ang nagsilbing musika sa kanilang pagsasanip. Dahan-dahan silang gumalaw, hindi naghihiwalay ang ngalabi, na parabang sila ina sa isang transiya. Mula sa may pinto, patungo sa sala, ang kanilang paglalakbay ay isang sayaw ng paghuhubad. Ang polusyon ni Leo ay bumaksak sa sahig. Ang sutlang bestida ni Isabela ay sumunod. Napatuloy sila sa paakyat sa malawak na hagdanan, bawat hakbang ay isang patawid papalayo sa katinuan at papalapit sa rurok ng kanilang paisa. Pagdating sa kanyang silit tulugan, marahan siyang itinulak ni Isabela papahigas sa malawak na kama. Ang makumot ay puti at malinis na lalo lamang nakbigay diin sa kadiliman ng kasalanan kanilang gagawin. Sa ilalim ng malambot na ilaw mula sa lampara sa tabi ng kama, pinakmasdan ni Leo ang katawan ni Isabela. Ang katawang sa panaginip at imahinasyon lang niya nakita. Ito ay isang obra maestra ng kalikasan, isang perpektong iskultura ngang isang babaeng nasa rurok ngang kanyang kagandahan. Lumapit ito sa kanya. Ang bawat sandali ay isang dahan-dahang pagalugan. Ang pakdamping ang kanilang gabalat ay isang apoy. Ito ang gabing ang paangkin. Ang kanyang ngalabi at kamay ay naging isang manlalakbay sa lupain ng kanyang katawan. Tinutuklas ang bawat lihim, bawat kurba, bawat malambot na bahagi. Ang kanyang pagiging kabataan at medyo kabado ay sinalubong ng kanyang pagiging eksperto at mapaglaro. Siya ang guro, siya ang estudyante. Ang pagsasanip ngang dalawang uhaw na kaluluwa. Ang peisa ang dalawang katawan ng matagal ng sabi. Sa bawat ungol, sa bawat halinghing, sa bawat pakdiin ng kanilang nga balat, ay ang paglimot sa lahat ng pangalan ng asawa, ng tito, ng pamangkin. Sa masandaling iyon, sila lamang ay si Leo at si Isabela. Ang kanilang pagtatalik ay hindi lamang pisikal. Ito ay isang marahas na pagpapalayangang lahat ng kanilang emosyon, ang kanyang kalungkutan, ang kanyang pagnanasa. Nagtakpo ito sa isang perpektong bagyo ng pasyon. Ang silit ay napuno ng tuno ng kanilang mapahinga, ngang dampi ng kanilang mabalat, ngang pangalang binubulong sa gitna ng init at sarurok ng kanilang paksasanip. Isang sabay na paksabo ang naganap, isang pakalimot sa sarili, isang paabot sa langit habang makayakap sa gitna ng kanilang impyerno. Pagkatapos, ang tanging nanatili ay ang katahimikan, isang katahimikang mas mabigat, mas makahulugan. Nakahiga silang makayakap sa gitna ng nagulong nga kumot. Ang kanilang nga katawan ay pawis at pagod. Ang malambot na ilongguan ay pumasok sa bintana, gumuguhit ng maanino sa kanilang gahubat na katawan. Tinitigan ni Leo ang natutulo na mukha ni Isabela sa kanyang dibdib. Ang mukha na datiri isang bawal na pangarap ay ngayon nasa kanya na.
Ngunit sa halip na purong tagumpay, isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang dibdib. Tapos na. Ginawa na nila. Ang gabi ng pag-angkin ay tapos na at sa pagbubukang liwewe, haharapin nila ang umaga ng kahihinanan. Ang unang liwanag ng umaga na pumasok sa malaking bintana ng silid ay tila isang mapanghusgang mata. Ginigising si Leo mula sa isang mahimbing ngunit mabigat na pagkakatulog. Sa una, naramdaman niya ang isang kakaibang kapayapaan. Ang lambot ng mamahaling kumot, ang init ng katawan sa kanyang tabi, ang banayat na amoy ng pabango at balat ng babae. Ngunit habang unti-unting lumilinaw ang kanyang isipan, ang maalaala ng nakdaang gabi ay bumalik na parang isang malakas na alon at kasama nito ang isang malamig na hampas ng katotohanan. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mata. Nakita niya si Isabela, mahimbing na natutulog sa kanyang tabi. Ang mukha nito ay payapa, ang buhok ay nakakalat sa puting unan. Sa liwanag ng umaga, nawala ang misteryosong anino na bumabalot dito sa dilim. Nakita niya ang bahagyang kulubot sa gilid ng mamata nito, ang pagiging marupok ng balat sa kanyang lik. Ang diyosa ang gabi ay isa na lamang natutulog na babae. Isang magandang babae, ngunit isang babae na asawang kanyang tito. Ang katotohanan ng iyon ay tumama sa kanya na parang isang malakas na suntok sa sikmura. Marahan siyang umupo sa gilid ng kama, iniingatan na hindi ito magising at doon niya nakita ang lahat. Ang silid na kagabi ay tila isang sagradong lugar ng kanilang pagnanasa ay ngayon isa ng pinangyarihan ng krimen. Ang damit pantulog ni Isabela na itim at may puntas ay nakasampay sa isang silya, tila isang bandila ng kanilang paksuko. Ang kanyang maong at polo shirt ay nakakalat sa sahig, gusto at walang buhay. Sa masang katabing ng dalawang baso nga alaang naroon, ang isa ay may bakas pangang pulang lipstick. Ang amoy ngang silid ay nakbago na rin. Ang bango ngang babango ni Isabela ay nahaluan na ngang amoy ngang ala ngang pawis at nang hindi may kakailang amoy ngang kanilang pagtatali. Ito ang amoy ngang kanilang kasalanan. Isang matining pakasulam sa sarili ang biglang bumalot kay Leo. Tinitigan niya ang kanyang kamay na humaplos sa bawat pulgada ng katawan nito. Inalala niya ang mukha ng kanyang tito. Ang tiwala nito sa kanya, ang kabaitan nito. Isang alon ng matinding pagkakasala ang napakirot sa kanyang dibdib na halos hindi siya makahinga. Kailangan na niyang umalis. Kailangan na niyang takasan ang lugar na ito. Dahan-dahan siyang tumayo at pinulot ang kanyang damit. Bawat damit na kanyang isinusuot ay tila isang piraso ngang bigat na muli niyang ipinapasan sa kanyang balikat. Habang isinasara niya ang butones ng kanyang polo, biglang gumalaw si Isabela. Nagising na ito, nagtama ang kanilang mata. Ang mga mata na kagabi ay puno na nag-alab na pagnyanasa, ay ngayon puno na vala. Blanko ito, marahil ay may bahid ng gulat o hiya. Ang init at koneksyon na kanilang pinaksaluhan ay biglang nagelo. Anong oras na? Tanong nito. Ang boses ay iba na. Walang lembing, walang init. Ito ay boses ng isang estranghero. Maaga pa? Sagot ni Leo, hindi makatingin ng diretso. Kailangan ko nang umalis. Tumango ito, hinila ang kumot pataas hanggang sa kanyang dibdib. Hindi ito nagsabing manatili ka. Hindi ito nagsabing salamat sa gabi. Hindi ito nagsabing mag-usap tayo. Ang katahimikan nito ay isang malinaw na mensahe. Tapos na ang laro. Panahon na para bumalik sa realidad. Maingat ka, sa bilang nito, ang mamata ay nakatingin sa kung saang bahagi ng silid. Baka may makakita sa iyo. Ang maksalitang iyon ay naiwan ng mapait na lasa sa bibig ni Leo. Kagabi, siya ang kanyang pinakamamahal. Ngayong umaga, isa na lamang siyang sikretong kailangang itago. Isang pagkakamaling kailangang ikubli. Walang halik ng pamamaalam, walang haplos. Tumalikot lang si Leo at naglakad palabas ng silid. Habang tinataha niya ang pasilyo at bumababa sa malawak na hagdanan, bawat hakbang niya ay tila mas mabigat. Ang bahay na dati puno ng pangakit ay ngayon tila isang malaking mausoleo, isang libingan ng kanyang nawalang kawalang malay. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto sa likod, tulad ng isang magnanakaw at lumabas sa umaga. Ang sikat ng araw ay sumalubong sa kanya, masakit sa mata. Ang matunog ng normal na buhay ang huni ng maibon. Ang ingay ng masasakyan sa malayo ay tila mapangungutya sa kanyang maruming sikreto. Naglakad siya pawi na parabang isang kaluluwang ligaw. Ang amoy ni Isabela ay nananatili sa kanyang balat, sa kanyang damit.
Isang amoy na dati rin nagpapakili sa kanyang ngunit ngayon ay nakdudulot ng pagkasuka. Pagdating niya sa kanyang maliit na kwarto, ito ay tila isang selda kung saan siya haharap sa kanyang sentensya. Agad niyang hinubat ang lahat ng kanyang damit at itinapon sa isang sulok na parabang mga basahang may sakit. Pumasok siya sa banyo at binuksan ang dutsa sa pinakamalamig na setting. Ibinuhos niya ang tubig sa kanyang katawan, kinukuskus ang kanyang balat ng paulit-ulit na parabang kaya niyang hugasan ang alaala ng haplos nito, ang amoy nito, ang bigat ng kanyang kasalanan. Ngunit habang bumubuhos ang tubig, alam niyang walang sabon o tubig ang makakalinis sa kanya. Ang gabi ngang pag-angkin ay nag-iwan ng isang permanenteng mansa, hindi sa kanyang balat, kundi sa kanyang kaluluwa. Ang umaga pagkatapos ay hindi lamang pagtatapos ng isang gabi ngang pagnanasa. Ito ang simula ng isang bagong kabanata sa kanyang buhay. Isang kabanatang isinulat sa tinta ng pagtataksil at pagsisisi. At habang nakatayo siyang nanginginig sa ilalim ng malamig na tubig, alam ni Leo na ang presyo ng bawal na kaligayahan ay isang habang buhay na pagkakakulong sa sarili niyang konsensya. Ang umagang iyon ay hindi naging wakas kundi isang maruming simula. Ang kasalanang naganap sa malambot na kama at sa ilalim ng mapusok na gabi ay hindi na nanatili sa alaala lamang. Ito'y naging isang siklo, isang mapanganib at nakakaadik na ritual. Ang mapagtatapon nila ay naging mas madalas, mas mapangahas. Hindi na kailangan ng ngasirang bumbilyo o mabibigat na halaman. Ang isang simpleng text na halika dito mula kay Isabela ay sapat na para iwan ni Leo ang lahat at tumakbo patungo sa kanyang bisik. Ngunit ang mahika ng unang gabi ay hindi na kailanman na ibalik. Ang kanilang mapagsasanib ay naging mas tahimik, mas mekanikal. Na parabang 2 taong hindi na naghahanap ngang pagnanasa kundi ngang isang lunas sa kanilang mga sariling lason. Ang bawat pagtatakpo ay sinusundan ng mas matinding pagkakasalo para kay Leo at isang mas matinding paangkin para kay Isabela. Ang malambing at nalulumbay na babae sa telepono ay unti-unting naglaho. Sa kanyang lugar ay isang babaeng mas mapaghanap, mas selosa at mas may kontrol. Ang teleponong ibinigay nito kay Leo na dati isang simbolo ng luho ay naging isang posas. Bawat tunog nito ay nakdudulot ng kaba sa kanyang dibdib. Bawat mensaheng hindi niya agad nasasagot ay sinusundan ng sunod-sunod na tanong, nasaan ka? Sino ang kasama mo? Bakit hindi ka sumasagot? Pakiramdam ni Leo ay isa siyang alagang hayop na may elektronikong tali sa lig. Ang pinakamatinding parusa ay ang mga pagkakataong kailangan niyang harapin ang kanyang tito. Isang linggo ang hapon, nakayayaan para sa isang simpleng pananghalian. Naroon ang kanyang tito. Masaya, walang kamalay-malay, ipinagmamalaki pa siya sa kanyang nga pinsan dahil sa matataas niyang marka. Manang-mana sa akin itong si Leo, matalino, sabi nito, sabay akbay sa kanya. Ang akbay ngang kanyang tito ay parang isang nakbabagang bakal sa balat ni Leo. Ang bawat tawa nito ay tila isang pangungutya. Ang bawat papuri ay isang sampal. Hindi niya kayang salubungin ang mamata nito. Sa buong pananghalian, nakayuko lang siya, dinurukot ang kanyang pagkain, ninanamnam ang pait ng kanyang pagtataksil. Sa kabilang dulong mesa, nakaupo si Isabela, ang perpektong asawa, ngumingiti at nakikipagkwentuhan, ngunit paminsan-minsan ay sumusulyap sa kanya. Ang sulyap na iyon ay hindi na tulad ng dati na puno ng pang-akit. Ngayon, ito'y puno ng paari, isang babala na tandaan niya kung kanino talaga siya. Ang buhay ni Leo ay unti-unting gumuho. Lumayo siya sa kanyang nga kaibigan. Bumaksa ang kanyang nga marka. Ang dating masayahin at simpleng binata ay naging isang malungkutin at palaging balisang anino ngang kanyang sarili. Ang mamahaling damit at pabango ay hindi na niya isinusuot. Sa halip, ang nga ito ay nakatago sa ilalim ng kanyang kama. Nga ebidensya ng isang buhay na gusto na niyang kalimutan ngunit hindi niya magawang takasan. Isang gabi, nakaupo siyang mag-isa sa dilim ng kanyang kwarto. Ang tanging liwanag ay namumula sa screen ng teleponong nakapatong sa kanyang mesa. Ang iPhone, ang simula at ang sentro ng lahat ng kanyang problema. Tinitigan niya ito na parabang isa itong ahas na handang tumuklaw. Gusto niya itong basagin, itapon sa pinakamalayong lugar. Ngunit alam niyang walang saysay. Ang kadena ay wala sa telepono. Ito'y nasa kanyang isipan, sa kanyang kaluluwa. Ang bigat ng regalo ay naging bigat ng kanyang krus. Sa gitna ng kanyang pagmumuni-muni, umilaw ang screen. Isang mensahe mula kay Tita Bella. Ang puso niya ay nagsimulang kumabog ng mabilis.
Isang pamilya na takot at pananabik. Binuksan niya ito. Bakit hindi ka sumasagot sa matawa ko? Papunta na ako diyan. Ang masalita ay malamig, isang utos, hindi isang pakiusap. Ang pader ng kanyang kwarto ay tila lumapit sa kanya. Sinasakal siya. Wala na siyang takas. Kahit sa kanyang sariling espasyo, susundan siya nito. Bago pa man siya makapag-isip ng isasagot, umilaw muli ang screen. Isa pang mensahe, ngunit mula sa ibang pangalan. Mula kay Ana, ang kanyang kasintahan bago pa man magsimula ang lahat ng ito. Isang babaeng halos nakalimutan na niya sa gitna ng kanyang kasalanan. Hibabe, miss na kita. Hindi ka na nagpaparamdam. Pwede ba tayo makita bukas? May sasabihin akong importante. Nanigas si Leo. Sa screen ng telepono, sa ilalim ng malamig na artipisyal na liwanag, ay ang dalawang mensahe. Sa itaas, ang utos mula sa kanyang kasalukuyang impyerno. Sa ibaba, ang isang paanyaya mula sa paraisong matagal na niyang tinalikuran. Ang larawan ang dalawang babae ay nabuo sa kanyang isipan. Si Isabela, mapanganib at nag-alap, at si Anna, simple at dalisay, ang dalawang landas. Ang dalawang buhay na hindi kailanman pwedeng magtakpo. Tinitigan niya ang telepono, ang kanyang hininga ay mabigat, ang regalo ay naging isang sumpa. Ito ang nabigay sa kanya ng panandaliang langit, ngunit ito rin ang nakulong sa kanya sa walang hanggang pagkakasala. Ang screen ay nanatiling nakailaw, nag-alok ng isang pakpipilian na hindi niya kayang gawin. At sa liwanag na iyon, nakita ni Leo ang kanyang sarili, isang bihag na walang kalayaan, nakakulong sa isang kasalanang siya mismo ang pumili, naghihintay sa pagdating na reyna ng kanyang personal na impyerno.